So, what's up guys? So, for today's video, bali, ipagko-compare lang natin or pipiliin na natin kung sino ba yung mas okay alagaan sa kanilang dalawa. Either itong kakatel o itong mga parakit. So, di ba say na medyo obvious naman kung sino yung mananalo sa kanila. And parang may hint na kayo, so malamang sa malamang alam niyo na kung sino yung pwedeng manalo between the two. Pero, tingnan rin natin kung ano yung mga advantage at disadvantage yung pag-aalaga ng kakatil compared dito sa may mga patakit. So, ito yung makakatulong sa inyo para makapili kung ano ba yung mga gusto nyo or makatulong sa inyo kung nag-iisip kayo between kakatil ba or parakit yung aalagaan ninyo. So, meron tayong criteria na gagamitin para to decide kung ano ba yung mas okay. So, una, sa listahan natin, is siyempre yung physical. Yung laki nila, kung ano yung itsura nila, tsaka yung mga kulay nila. So, yun yung mga titignan natin sa pagpili dun sa may physical. So, next na criteria naman natin is yung sa behavior. So, kung ano ba yung, sino ba yung mas matalino, sino ba yung mas mabait, yan. So, sino ba yung madaling turuan ng mga tricks, mga ganun. So, ayun yung susunod natin na criteria. So, yung pangatlo naman natin is syempre yung price. Sino ba yung mas mahal? So, yung price nakakatulong siya to decide, especially kung ang gagawin is i-breed nyo siya or pararamihin nyo. Syempre, there's a tendency na para ibenta nyo siya, gano'n. So, makakatulong kung malalaman ninyo kung sino ba yung mas mahal sa kanilang dalawa. So, ayun. So, yun yung unang, yung tatlong criteria na gagamitin natin para pagpilian dito or pagkumparahin itong kakatil at parakit. So, dun muna tayo sa unang criteria. Siyempre, yung sa physical. So, titingnan natin, ano ba yung mas maganda? So, sino ba yung mas malaki? So, pag tinignan nyo, siyempre, mas malaki yung mga kakatil natin. Kitang-kita nyo naman, di ba? Nakikita mo naman, di kailangan magsalita pa, nakikita mo na yan. Diba? So, mahaba sila, mas mahaba yung buntot nila, gano'n. Pero almost same lang na sila ng video. Pero at the same time, itong mga kakatil is meron silang crest, ayan. Ayan. So, para silang merong puyo or nakataas yung buhok nila. So, yung mga kids, meron din silang gano'n, pero hindi kasing hahaba or sinlalaki ng kakatil. So, sa itsura, medyo mas maganda yung merong crest. So, para nakakadagdag factor yun ng ganda ng ibon. Tapos, syempre, sa kulay naman, kung titignan naman natin, medyo colorful yung mga parakit natin. So, meron silang green, blue, yellow, white. Compared sa mga kasi na usually ang color lang nila is yan, yung gray, tapos yung combination ng black and white. So, mostly ganun lang siya. So, kung gusto nyo ng medyo makulay na ibon is mas pipili nyo siguro yung mga parakit. So, isa pang titignan natin is yung physical nila is sino ba yung madaling alagaan, yung mahaba yung lifespan, sino ba yung hindi sakitin, mga gano'n. So, sa case na yun, medyo lamang kasi yung mga kakatil. So, yung kakatil, minsan umaabot sila ng up to 30 years kung maganda yung pag-aalaga nyo. So, yung lifespan nila siguro minimum mga nasa 15 years kung very healthy rin naman yung mga alaga natin. Compare dito sa mga parakit na nag-range lang sila ng 7 to 10 years. So, ganun lang yung lifespan nila. So, kung gusto nyo ng ibon na maglo-long last, siguro much better na piliin nyo yung mga kakatil. So, medyo mas mahaba-haba yung buhay nyo compare dito sa mga parakit. So, ang downside lang dahil yung mga kakatil natin malalaki. So, that means malalaki din yung mga kuko nila or mahaba yung kuko nila. So, hindi sila basta-basta pwedeng pasampayin lang. Lalo na kung merong mga kids sa inyo or bata na mag-aalaga. Tapos, hand-feed nyo siya or gusto nyo siyang sumasapa sa inyo. Yung kakatil, once na tumalon siya, pag kumapit yung kuko niya, minsan nagkakaguhit o nagkakasugat. Hindi naman ganun kalaki, minsan nagpapanta lang. Pero yun lang, siyempre, kung ayaw nyo na parang nagkakasugat kayo or medyo sensitive kayo sa ganun, mas piliin yung kids kasi kahit sumampas-lampas sila ng ganyan, is okay lang. So, hindi sila masyado nakakasugat dahil maiksi yung mga kuko nila. Okay. So, yung next naman natin doon sa criteria natin is yung tinatawag natin na behavior. So, sino ba yung mas mababait sa kanila? Para sa akin, almost the same lang naman sila. Hindi sila masyadong nanunuka, ganyan. So, mababait lang itong mga to. Yun nga lang, itong mga parakit, medyo maligalig sila. Yan, lipad sila ng lipad, ganyan. So, medyo malilikot sila compared dito sa mga kakatil natin na tahimik lang, ganyan lang sila. So, mostly nagpapa-haplos pa yung mga yan. Saka, very maamo at malambing sila. Mas gusto nga nila na
nilalambing sila or parang inakalaro mo sila. Yan, ganyan. So, yung next naman, sino ba yung mas matalino? Sino ba yung madaling turukan ng tricks? So, sa akin parang almost the same lang din naman. May mga tricks na nagagawa yung kakatail na parang minsan hindi agad nagagawa ng parakit. But at the same time, itong mga parakit, may mga tricks din sila na nagagawa agad compare dito sa mga natin kakatail. Like yung mga gesture, yung mga paglipad-lipad na ganyan. So, mas madaling ituro dito sa mga natin, parakit compare dito sa mga kakatail. Kasi nga dahil medyo hindi sila malikot, medyo tamad sila, lagi lang silang nakatigil. Pero yun lang, minsan pag tinuturuan sila ng mga kahay, mga ganyan, so madaling natuturuan to mga kakatail natin. So yun. Tapos at the same time, isa pa sa mga advantage yung kakatail natin is siyempre yung sa liparan. So yung mga kakatail natin, perfect na perfect sila pang free flight. So kung gusto nyo is yung napi-free flight or napapalipad sa labas, ganyan, perfect na perfect yung natin, yung mga kakatail natin yan. Kasi mas matagal silang lumilipad. So kung na-enjoy nyo yung ganung satisfaction na nakikita nyo yung mga ibon nyo na lumilipad, mas matagal is, I suggest, kakatail yung piliin nyo. Tapos at the same time, isa pang characteristic na itong kakatail is yung kakayahan nilang sumipol. So itong mga to, sumisipol talaga itong mga to. So, kaya nilang gumaya ng mga sipol. Compare dito sa mga parakeets na medyo mahirap silang gumaya. Pero may mga kagaya nila na nakakagaya ng boses or nakakapagsalita. Which is yung mga parang mga malalaki or body na which is sila, minsan kaya rin naman nila. Pero mas madaling turuan sumipol itong mga kakatail, lalo na kapag lalaki or cock yung mga kakatail. So, yun yung mga gusto nyong features or gusto nyong mga characteristic ng alaga ninyo is much better na kakatail yung piliin nyo pag gusto nyo ng mga ganyan. Yung parang mga sinipol or gumagana. So, nakakatuwa rin natin yun. So, yung next naman natin sa price, siyempre lamang nakakatail natin dahil nasa medium-sized bird siya. So, mas mahal siya compared dito sa mga small bird natin. So, yung range ng mga kakatail is usually nasa 1,000 to 1,200. Yung mga bata pa lang, yung mga baby pa. Pero pagka lumalaki na yan, umabot na ng 3,000 to 5,000. Compare dito sa mga parakeets na pwede kang makabili ng 250 pesos or 200 as a starting. So, kung kino-consider nyo yung price sa pagbili is pwede nyo piliin itong mga parakeets kung nag-start pa lang kayo. Kung tinitignan nyo rin kung sino yung pasok sa budget ninyo is I suggest, ano na kayo, parakeets yan. So, pero kung may pera na naman kayo at kung hindi na naman ang ilalagay is pwede na kayong magkakatail yun. So, as a whole, kung isa-summarize natin in terms sa physical, siyempre, mas malaki, mas maganda, mas healthy, siguro yung kakatail yung pipiliin natin. Pero kung sino mga colorful, tapos hindi siya nakakasugat, yun nga, pag tumatalon yung kuko niya, parakeets yung piliin ninyo. Tapos, sa behavior naman, almost the same lang sila kasi parehas naman silang mabait, parehas na tuturuan. And at the same time, hindi sila nangangagat. Kaya okay na okay itong dalawang to kung pagpipilian nyo in terms of sa behavior. Wala kayong talo. Siyempre sa price, yung pangatlo natin, siyempre sa kakatail kasi mas mahal sila. Kung gusto nyo mag-breed, I suggest kakatail na lang. Siyempre, mahal yung mga patuka. So, kung gusto nyo mag-breed, magbenta, ganyan. So, parang mas sulit na alagaan yung mga kakatail. So, yun lang. Tapos, siyempre, sa moon, hindi naman siya ganun ka, So, lagi ko pa rin sinasabi, it depends pa rin kung gaano nyo tinitignan yung mga ibon, no? So, kung gaano pa siya kamahal, as long as, or kung gaano kalaki yung pet nyo, as long as mahal nyo siya, kahit mutala siya, kahit parakit lang siya, or dahil matalino siya, is kayo pa rin yung nagmamatter. So, kayo pa rin yung mamimili. So, yung ginawa kayo parang mabigyan lang kayo ng idea kung ano sa tingin nyo yung pwede or babagay sa inyo. So, that's it lang for this video. Sana meron kayong natutunan. Kung meron kayong mga questions or mga inquiries, so pwede kayong mag-message sa atin or mag-comment dito sa video na to. So, don't forget to like and subscribe kung nagustuhan yung mga ganitong klase ng content. So, lagi nyo support yung channel natin. So, that's it. Bye-bye!